Actually at first medyo hindi ako sure na magiging content creator pala ako, no. Nangyari lang siya over pandemic I think maraming creator na nag-start nung pandemic. Maraming na-bore kasi Oo, kaya lahat tayo ganun, naging diba? creator. So, ang nangyari is, nung naging nanay ako, akala ko talaga natapos na yung career ko. Kasi before, nagtatalent ako sa mga commercials, mga ganyan-ganito. Siyempre, pretty yun. Charot. Hindi, joke lang. So, that was before naman. So, akala ko, wala na akong kayang gawin sa buhay, kundi magpalit ng diaper ng anak ko, luto, mag-ayos ng pagkain, alam mo yun, maglinis. So, what happened is, nagkaroon ako ng community with other people, with other moms like me. And then, parang, gano'n lang, nagkikwentuhan, kamustahan, ganun lang din. Everyday, parang nagiging kasangga ko sila. Kasi, sabi nga nila, nawawala daw yung mga kaibigan mo kapag naging nanay ka na, which is really true. Talagang nababawasan yan. Hindi sa masama yun, kundi dahil talagang natural siya. So, nangyari, nagkaroon ako ng community, tapos doon ako nag-start, nagsimula ako sa X-Deals. Diba, tuwan-tuwa ako sa Fabcon. Yes. Isang box ng Fabcon, bawas sa grocery ko yan diba? So, ganun lang talaga din ako nag-start. Hindi ko alam na possible pala siyang maging business ngayon, diba? Na possible palang kumita. Diba? Possible palang tumigil sa ibang trabaho kapag naging content creator ka. And pinapag-aral ako ng content creation. Wow. Diba? Pwede palang full-time Pwede siya, pala siyang no? full-time Dati kasi siya. parang hobby lang siya, katuwaan lang. Oh, well, I think every creator will tell us na it also started talaga sa passion. Yes. Fun, learning. Ganun lang talaga siya. And we didn't know that it is a full-time job. Yeah. Diba? It's a business. You can earn from it. At saka nakakatuwa kasi parang alam niya yung positioning niya as a content creator. Alam niya yung brand niya. Kasi ang pagiging isang ina, not everybody can talk about that if you're not really experienced, di ba? Kung di ka naman, kunyari ako, hindi naman ako nanay, di ba? Pero kasi ang gandang market ng May specific family at saka pagiging mother May Kasi ang specific daming niche. brands ang kukuha sa'yo na, di ba, para sa mga Lahat mula anak sa mo. diaper, lotion, lahat yan. Everything gamit sa bahay. Kasi the mother is the ilaw ng tahanan. Kayo ang nagpapatakbo rin ng household, di ba? So, paano mo in-strengthen yung branding mo bilang isang mom content creator? Aside from sharing yung mga moments that I treasure, I think na makaka-relate or makaka-inspire sa mga katulad kong moms na hindi perfect ang pagiging nanay and everything. Also, very important din na dumaan ka sa legal na way. Mag-register ka sa DTI, mag-register ka sa BIR so that brands will trust you. Kasi, na-realize ko yun nung una na parang nung hindi pa ako as a business, as a professional, hindi pa ako ganun. X-Deals lang yung nakukuha ko na campaigns, usually. If you really want and you're really serious about this, na dapat meron ka ng branding, alam mo na yung gusto mo. Kasi you can't have it all talaga no? Talagang kung gusto mong mag-focus sa motherhood, focus ka doon. Everything that you do as a mom and being a person then. So ayun, how to get the trust of the brands is to be you, to share and i-legalize mo rin siya. Yeah, kasi ngayon may resibo na ang hinihingi ngayon ng brands, tax, diba? babayad tayo ng Babayad tax ng tax dapat, quarterly. Now, I wanna ask, as a content creator, we have to evolve We have to, kumbaga, may bago tayong content na nilalabas, diba? Nag-evolve yung content. I'm sure yours since 2020? 5 years ago So, 2020. 21, 22, di ba? So, 22. nung nag-start ka mag-content, I'm sure ngayon, ang layo na ng narating, especially because natututunan mo na yung Hopefully. mas bagay sa'yo, di ba? How do you evolve? Ang question ko dyan is, since yung son mo nga, 7 na ngayon, he was 2 noon, di ba? How does it evolve? Kasi, syempre, nag-iiba, oo. Kasi before, nung 2 years old siya, syempre hindi diaper. mo yan. Oo, puro ganon. Puro diaper and all. Gatas and everything. Tsaka hindi sila nagsasalita niyan di ba? So, alam mo, pag nag-shoot kami, kailangan
busog, nakapaligo, maayos ang mood. Kapag hindi maayos, reshoot. Walang magagawa. Ganun talaga no? So, how do I adapt sa algorithm or dun sa trends na nangyayari? Siguro, pipiliin mo yung pasok sa branding mo. Kasi Yung pwede pilitin, kunyari, diba? I'm a mom. Sasayaw-sayaw ba ako as a mom? Siyempre, not now. Maybe kapag tumanda-tanda pa yung anak ko, pwede akong sumayaw. Yes. Kaming Bonding you dalawa, together. bonding, diba? So, yun lang. Hindi lahat gagawin mo. Pipiliin mo lang kung ano yung okay, ano yung sa palagay mo, talagang nagpe-personify to you, nakaka-relate ka. So, Paano na ganun? I just wanna know, paano nag-evolve? From the start na I'm sure yung content mo was more so inaalagaan mo siya, hands-on ka. Ngayon na 7 na siya, medyo makulit na yan. 7 na yan sobrang kulit. Ito, nakakatawa lang. I just want to share na sometimes when I'm doing my contents, sasabi na siya sa akin ng specific lines na sasabihin niya. So lumaki na siya sa content. Lumaki na. Natuto na rin pala. Tapos sasabihin niya pa sa akin, Nanay, can I do this? Kunyari, ito yung brand na gusto na niyang i-shoot. Can I do this? Parang peekaboo. Sasabihin na niya sa'yo kung may ano input yung na siya. kung ano yung gusto niyang angulo, ano yung line na, kunyari may line na kasi gumagawa, sa mga hindi alam yung sa content creation, gumagawa kami ng slant o parang storyboard. Yes. So, bago kami mag-shoot, pinapaalam ko sa anak ko, anak, this is what will happen, this is what we're gonna do, are you comfortable saying these lines? Do you like this? Do you really like this toy? Siyempre, aalamin mo talaga kung gusto niya yung brand. Kasi ayaw naman natin yun di ba? Ethics din natin yun na sa mom, na kapag ayaw talaga ng anak natin yung brand, ayaw talaga nila yung shoot na yun, huwag natin pipilitin. So, yun ang maganda. Doon talaga nag-transition ng sobra. Nagkaka-input na siya ngayon. Hindi katulad dati na nanay lahat, bahala ko lahat sa ngayon, gagawin. na siya. Oo. Feeling ko natuto na rin siya all these years. Parang yung husband ko, alam niya na rin yung gagawin. Dati ba blurred siya Dati kumuha? lahat ako nagdidirect, ako yung magsasabi sa kanya, ito sasabihin mo, gano'n. Ngayon alam niya, ay mas maganda kung itong TikTok yung gawin natin or for this brand, I think it will suit us more kung gagawin natin tong content na to. So feeling ko natututo rin sila at naiintindihan kasi nila na importante sa atin yung ginagawa natin. Even siya, hindi niya makailangan sumali sa mga content ko. Diba? Kasi hindi naman siya content creator, he's a private individual. Pero dahil alam niyang importante yun para sa akin, ginagawa niya. I'm sure ganun din yung anak mo, di ba? Yes. Si mami lang naman kikita dito, di ba? Pero para sa kanya pa rin yun, di ba? Oo naman. Well, ayun, maganda din kasi kapag sabi ko nga, we have to legalize things. May dole ang mga bata. So Talaga. Required na 20% of the earnings is hindi mo ginagalaw sa bangko. I love it! Kailangan mo ng bank certification na ito yung laman ng bangko niya if you have a project for them. That's very good, di ba? We are protected. Parang savings niya na yun for his future. So meron na siyang passbook. So, sa TF mo, may 20, matic yun. Matik yun, na may 20% na nakasave. Automatic yun. Na may sarili Yaman na niya, may sarili na siyang passbook. Siya na mismo nagde-deposit ng pera niya. Sabi nila, loko ko nga, mas mayaman pa sa akin. So, ibig wala pa siyang binubuhay, no? Pero ibig sabihin, Nanay Jeka, dapat hiwalay yung talent fee niya sa talent fee mo. Opo. Paano yun? Bale, naka-quote na yon kung alin doon yung kasama na siya. Kapag ako lang mag-isa, iba ang talent fee. Yes, kapag sure. kasama ang bata, iba din ang talent fee. Akit Tapos na. nagta-top up pa ako ng dole requirements na additional ko. Kasi madami aside from the medical certificate, kailangan ng school certificate na nag-aaral siya. Aside from that, kailangan din yung bangko nga, laman ng bangko. Tapos kailangan mong ipa-medical if okay siya. He's well, he can work. Sasabihin mo pa yung oras, tsaka araw, kung kailan mag-shoot. Very po siya. Hindi yun yung sinasabi na pinapagtrabaho mo lang basta yung bata. Hindi ganun Very specific dito sa atin na dapat may bed sila kapag magtatrabaho. If meron silang 2 hours na break, may water sila, may water break sila. So, ganun. It's really good. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.